Oh, yan ang mga basher na yan, malaki ho ang inggit sa katawan niyan. Oo, sobrang inggit niyan. Ang inggit ho ay ang inggit ay kapatid ng mamamatay tao. Do you would like to say something, sir? If accused Francis Leo would like to respond to the media. Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan na Ecija at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ho ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ho ako ng estafa, which is naglaban ho kami sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan, hindi ko kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan, ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag kumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014 hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, isinasampahan din ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensen noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 8050. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman, hindi po ako na-involved dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involved kahit po hold-upan o kung ano man. Tayo po ay masipag, masipag po tayo maghanap buhay, masipag tayo magtrabaho. Ayun po, yun lamang po ang aking masasabi, the rest po ay sabi ka. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Gavin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanongin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente, no? Hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity. Yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So, gumawa po kayo ng effort para ma-identify din po at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talaga sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan. Ngayon pumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po nagbenta ng ari-arian ko na binana dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun, yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman. Hindi po. Sir Gavin, sir, ano pong mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong mga verify po ng mga warrant against Mr. Marcos. Siya po ba i-release? We will serve these warrants on this person. So basically, nadidetain siya. Mag-detain siya, sir, Yes. for time being. And since you're non-available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa Until such time that the warrant is either recalled, lifted, or there is a court order by the issuing court of the warrant. Okay, thank you. Thank you, sir. Anything more? Yun na po. No, clear na sir. Sir, saan siya i-detain? Sir Marcos, ikaw, ano? Dito muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief after consultation with us and the director if we will be brought down to the jail. No? But we have some security considerations.
Thank you, sir. Titingnan namin kung kasi may mga ibang high value detainees kami. Okay. So we will have to take that into consideration. Ano masasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay madidetain ngayon? Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko naman sasagot dyan. Ang masasabi ko lamang po ay yun po, talaga pong tayo napag-iinitan lamang po. Pero wala naman pong problema. Patutunayan po natin sa korte yan lahat ng mga allegation po yan. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Yes! Kumusta kayo? Okay. Ito mo! Interview? Ikaw muna. Ako muna yung magsasalita, no? Una-una. Sandali muna. Sandali. Oo, okay. Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake accounts. Ngayon, sabi niya, sir, merong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 mo yan sa Baguio. Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check at libreng salamin sa mata. At yan ho'y tuloy-tuloy kong ginagawa 3 beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparahin yung disease order ng 2014 at saka yung warrant of arrest ng 2010 which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko sige mag-bail na lang muli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, 3 beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng optimum eye care program sa lahat ng ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho doon sa Mayaman Challenge ko at talagang gusto po ako pabagsakin. Yun lamang po ang aking masasabi. Maraming Oh, yan ang mga basher na yan, malaki ho ang inggit sa katawan niyan. Oh, sobrang inggit niyan. Ang inggit ho ay ang inggit ay kapatid ng mamamatay tao. At ang sinungaling na katulad nila ay kapatid yan ng magnanakaw. Oo. So yan, kamag-anak ho nila yung scammer. Ayan, kamag-anak nila. Kaya kung titignan niyo ho, sila-sila ho yan. Magkakasama. Oh, magkakasama ho yan lahat yan. Si may horada, si ganito, yan. Mga extortionist naman ho ang lakad niyan. Oh. At yung ibang mga reporter, ganun din. Ang lakad niya extortion lang. Pera-pera din lang naman. Eh, alam ko na ho yun. Eh, ngayon ho, ay hindi na tayo papayag sa gayaan. Sabi ko nga, puro sila daldal, bring it in the court. Bring it on. And then, andyan ang mga abogado ko para sumagot. Pero yung gagamitin nila sa kanilang katarantaduhan yung mga sakay ng gobyerno, katulad ng magsasabi sila na ang CIDG ganito, ang NBI ay ganito, hindi ho dapat nila kailangan sabihin yan. Dahil sinisira ho nila ang reputasyon ng CIDG at saka ng NBI. Dapat ho hindi sinasabi yan. Asan yung 48 hours? Ay, 48 hours na lumipas. Ay, di siguro dapat maubusan na ng subscriber yan.